Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata ng Part 12. Matagumpay na nakapasok si Hajen sa pusod ng Solitary Bamboo Grove, ang pinakalihim na bahagi ng gubat gamit ang Dark God Phantom Stealth Technique. Sa loob, natisod siya sa isang misteryosong maliit na sorrow. Sa dulo ng gubat, may natagpuan din siyang nag-isang labong na nagtataglay ng pinakadalisay na spiritual chi kaya agad niya itong kinain. Nang kainin niya ito ay nagising ang sorrow ngunit sa una ay hindi ito napansin ni Hajen. Nagulat na lamang siya nakatabi na niya ito nang maputol niya na ang spiritual bamboo gamit ang sword aura. Sinubukan niya itong hawakan ngunit kinagat siya nito. Dala-dala ang pinutol niyang spiritual bamboo ay bumalik na siya sa entrada ng gubat kung saan nakita niya si Dongpil na naghihintay sa kanya. Dito ay isinagawa niya ang purification technique upang gawing elixir ang dagta ng spiritual bamboo. At ngayon, nang mapurify ang espiritual na kawayan, naiwan ang gitnang bahagi nito na naglalaman ng malabnaw na dagta. Natapos na si Hajen sa pag-purify nito at sinabi kay Dongpil, ang dagta sa loob nito ay ang the best na elixir na nagawa. Sabi niya, ang mga mata niya ay kumikislap sa tuwa habang pinagmasdan ang likido na tila nagliliwanag. Masayang masaya si Dongpil sa balita at sinabihan ang batang Panginoon ng good job. Talaga namang kahanga-hanga ang nagawa mo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga, ipinapakita ang respeto sa hindi matatawarang galing niya. Ngunit habang nag-uusap sila, nagulat si Hajen sa reaksyon ni Dongpil. Walang problema, pero ikaw na ang maunang uminom nito, sabi ni Hajen, sabay abot sa dagta. Ha! Paano ko naman susubuking inumin ito? Napakahalaga nito! Sabay napasigaw si Dongpil, tila naguguluhan. Kinamot niya ang kanyang tenga gamit ang hinliliit, tila naririndi na si Hajen sa patuloy na pagpapakumbaba ni Dongpil. Di ka ba napapagod sa pagiging humble lagi? Tanong ni Hajen na may halong biro, ngunit may kaunting pag-alala. Ngunit matibay ang sagot ni Dongpil. Iba ito, Panginoong. Tama lang na ikaw ang maunang uminom, lalo na't nakuha mo ito nang walang tulong mula sa akin, pahayag niya, ang mukha ay seryoso ngunit may ngiti sa mga mata. Talaga bang papanindigan mo yan hanggang dulo? Tanong ni Hajen, nakangiti ngunit may pahiwatig na hamon. May pinagsamahan na tayo, kaya wag ka ng ano dyan. Bilasan mo at inumin mo na yan. Ngunit nagpatuloy si Dongpil sa kanyang depensa. Nang dahil sa iyo, nakasurvive ako sa mga panganib na ating hinarap. Papanindigan ko ang sinasabi ko, sinagip mo ang buhay ko ng maraming beses. Deserve mo itong elixir na ito, kaya dapat nga ako pa ang mahiya sa'yo, at napayuko siya ng bahagya. Nakokonsensya si Hajen habang nakatingin kay Dongpil, na tila napapansin ang bigat ng kanyang nadarama. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi mapupunta sa ganitong klase ng lugar si Dongpil at walang choice kundi manatali kasama niya sa loob ng 8 buwan. Araw-araw kailangan nitong maghanap ng pagkain at alalayan siya sa lahat, at walang sawang makipaglaban sa mga halimaw. Dahil sa akin, nadamay ka rito, sabi niya, ang tinig ay puno ng pag-aalala. Pinuri niya ito dahil alam niyang ginawa talaga ni Dongpil ang lahat ng kanyang makakaya, higit pa sa mga tungkulin ng isang gwardya ay sinuportahan at ainalalayan niya ang batang Panginoon. Tiningnan ni Hajen si Dongpil gamit ang mga matang puno ng pasasalamat. Dahil ilang beses nang sinagip ni Dongpil ang buhay niya, si Hajen pangaraw ang dapat na mahiya dahil kung pwede lang ay ibibigay niya ang lahat ng elixir sa kanya. Pero kalahati lang ang nagawa niyang ibigay dahil kailangan niya rin ito. Habang nakikinig sa batang Panginoon, di maiwasang maging emosyonal ni Dongpil. Sobrang knock-out siya sa mga sinabi nito, nang malaman na nag-aalala rin pala ang batang Panginoon para sa kanya. Iniisip niya na sino ba ang batang Panginoon na tulad nito. At sino ba siya para bigyan ng konsiderasyon gayong ginagawa niya lang naman ang kanyang trabaho na inata sa kanya ng Court of Elders. Ang mga salita ni Hajen ay umabot sa kanyang puso at hindi niya maikaila ang nabuong pagkakaibigan sa pagitan nilang dalawa, higit pa sa relasyon ng isang batang Panginoon at gwardya. Maraming salamat, batang Panginoon. Tila ikaw na ang nagbigay sa akin ng bagong pananaw, sagot niya, ang damdamin ay umagos sa kanyang boses. Ngunit dapat mo ring alalahanin na sa likod ng bawat tagumpay, narito ako na handang sumuporta sa iyo.
Maluha-luha si Dongpil sa mga salitang binitiwan ni Hajen. Yumuko siya, ang boses ay puno ng determinasyon. Poprotektahan kita hanggang sa araw na matapos na ang tungkulin ko. Wala ni isang banta ang makakaabot sa iyo hanggat hindi dumadaan sa bangkay ko, sabi niya, ang kanyang puso ay puno ng tapang at dedikasyon. Ngunit tila nahihirapan si Hajen sa mga pahayag ni Dongpil. Tigil na natin ang kakornihan, at uminom ka na lang, sabi ni Hajen, sinusubukang pakalmayan ang nag-aalab na puso at debosyon ni Dongpil. Ngunit hindi tumigil si Dongpil, nagpatuloy pa rin siya, kahit na matapos na ang tungkulin ko, di ko makakalimutan ang malaking pabor na ito na ibinigay mo sa akin hanggang sa araw na mamatay ako. Babalik ako sa Court of Elders pag-alis natin sa Solitary Bamboo Grove, pero sa puso ko, lagi, sinubukan ni Dongpil na ipahayag ang kanyang damdamin, ngunit biglang pinutol ni Hajen ang kanyang mga salita nang buhati niya ang spiritual na kawayan at biglang pinainom kay Dongpil ang laman nitong dagta. Uminom ka na lang. Inis na sabi ni Hajen. Gusto kong makita ang Adam's apple mo na gumagalaw. Lunukan mo. Pilit niyang pinainom ito ng mabilis para tumigil na sa mahabang deklarasyon ng kanyang katapatan dahil kinikilabutan na si Hajen sa kakornihan ng gwardya niya. Ang tono ni Hajen ay tila nagdala ng ngiti kay Dongpil na kahit na puno ng emosyon ay napunta sa nakakatawang sitwasyon. Sa kabila ng mga kabiguan at takot, ang kanilang pagkakaibigan ay tila lumalakas sa bawat pasasalamat at pangako. Hawak ang kawayan, tiningnan ni Dongpil ang batang Panginoon, at sa ilalim ng napakabigat na sandali, nakaramdam siya ng liwanag mula sa pagkakaibigan at pagtitiwala na kanilang nabuo. Okay, uminom na ako, sabi niya. Pagkatapos inumin ang dagta mula sa kawayan, at sa kanyang puso, nagpasya siya na ipagpatuloy ang kanilang laban sa buhay, hindi lamang bilang isang asasin kundi bilang tunay na kaibigan. Maya-maya, habang nag-uusap sila ni Dongpil, may naramdaman si Hajen na presensya sa paligid na tila papalapit sa kanila. Isang malamig na kilabot ang bumalot sa kanya, at sa isang iglap, nakilala niya ang mga halimaw, mga mengji, lupon ng xingxing at mga Asher lotus na lumilipad, lahat ay tila nagtatagpo sa direksyon nila. Ngunit bago pa man bumalik ang kanyang isipan sa panganib, ininom na ni Hajen ang natitirang kalahati ng dagta mula sa espiritual na kawayan. Ang init at lakas na dulot nito ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Dongpil, kabisado mo ba ang layout ng lugar na ito? Tanong niya habang pinapansin ang nalalapit na mga banta. Oo, sagot ni Dongpil, na tila masaya sa pagkakataong ito. Ang pag-asa na makasama ang isang mapagkakatiwalaang gwardya ay nagbigay liwanag sa kanyang kalooban. Ngunit bago sila makaalis, biglang napansin ni Hajen ang Zoro na tulog na mahimbing sa isang tabi. Nakatingin siya sa nilalang na tila walang kaalam-alam sa panganib na dumarating. Bakit tulog pa rin ito sa kabila ng gulo? Sabi niya sa sarili, nagugulumihanan. Hindi ko ito maiwan, lalo na't sinundan ako nito hanggang dito. Sa isang biglaang desisyon, kinuha niya ang Zoro at hinagis ito kay Dongpil. Hawakan mo ito, utos niya, na nagulat si Dongpil sa kanyang ginawa. Tumakbo ka at siguraduhing ligtas ito habang pinipigilan ko ang mga halimaw. Agad namang umaksyon si Dongpil, nahulog man ng kaunti ang Zoro sa kanyang mga braso, ngunit nagtagumpay siyang masalo ito. Ngayon, nakatuon na si Hajen sa mga halimaw na papalapit. Mabilis niyang ginamit ang demonic energy, ang kanyang aura ay nagpalakas at nagbigay ng mga pahiwatig ng kanyang pagiging handa sa labanan. Ang kanyang katawan ay nagniningning sa pinagsamang lakas ng dagta at demonic energy. Lalabanan ko kayong lahat, sabi niya, ang mga mata ay naglalagablab ng determinasyon. Ang mga halimaw ay lumalapit ng mas mabilis, ngunit wala sa kanila ang makakapigil sa kanya. Ipinakita ni Hajen ang kanyang kakayahan, handang ipaglaban ang kanyang sarili at ang mga mahal niya sa buhay, habang ang presensya ng panganib ay tila nagiging mas matinding hamon. Sa kanyang puso, nag-alab ang sigla at determinasyon, handa siyang ipaglaban ang kanyang mga prinsipyo at kaibigan laban sa mga halimaw na nagbabanta. Pinipigilan siya ni Dongpil, na may determinasyong nakasulat sa kanyang mukha. Batang Panginoon, maghunos dili po kayo. Ako na ang lalaban sa kanila. Sigaw nito, ngunit nagalit si Hajen at Zenitha ang kanyang kasama. Kapag may sinabi ako, sana pakinggan at sundin mo na lang ako. Bago pa man makapag-react si Dongpil, sumuntok si Hajen sa ere sa direksyon nito.
Sa isang iglap, tumilapon si Dompil sa malayo, umabot sa isang ligtas na distansya mula sa panganib. Habang naglalakbay ang hangin mula sa kanyang kamao, napahanga si Dompil sa kapangyarihan ng batang Panginoon at sa taglay nitong kakayahan sa martial arts. Hindi mo akalain na galing siya sa chi blockage at muntik ng mag-agaw buhay noon. Sa likod ng kanyang pagkamangha, nagbigay siya ng babala, batang Panginoon, sa likod mo. Nag-alala siya para sa batang Panginoon nang makita na aatake na ang papalapit na Azure Lotus sa likuran nito. Ngunit sa kabila ng panganib, mabilis na nakalingon si Hadrian. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang espada at nag-concentrate sa kanyang susunod na hakbang. Heaven-splitting triple slash. Sigaw niya, at sa isang napakabilis na galaw, tinaga niya ang ulo ng Azure Lotus. Ang teknik na ito, ang ultimate technique ng Assassin King, ay hindi na kailangang itago sa pagkakataong ito. Sa loob ng isang segundo, nawasak ang banta mula sa likuran. Alam ni Hadrian na maaari na niyang ilabas ang lahat ng kanyang nalalaman, at hindi na kailangang supilan gaya noong nagsasanay siya sa City Bamboo Garden. Wala nang limitasyon na dapat gawin dahil ito ay aktwal na labanan at hindi na simpleng pagsasanay. Lahat ng kanyang kaalaman at karanasan bilang Assassin King sa nakaraang buhay ay tiyak na makakatulong sa kanyang sitwasyon kung saan sabay-sabay siyang inaatake ng mga halimaw mula sa iba't ibang direksyon. Ang labang ito ay hindi lamang para ibida ang tunay na lakas, ngunit ito ay laban sa pagitan ng buhay at kamatayan kaya dapat niyang ibuhos ang lahat. Ngayon, hindi na panahon para pigilan ang sarili, bulong niya sa sarili. Sa bawat laban, nararamdaman niyang lumalakas siya, at sa bawat teknik na kanyang ginagamit, tila unti-unting bumabalik ang kanyang dating sarili, at mas malakas pa nga kaysa dati dahil sa natutunan niyang demonic arts at ininom na dagta ng spiritual na kawayan. Mula sa kanilang paligid, ang iba pang mga halimaw ay nag-aalab na sa galit. Ngunit sa bawat tibok ng kanyang puso, nag-aalab ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang sarili at ang kinabukasan, para sa pangarap niya maging malaya at mabuhay ng normal. Ipinakita ni Hadrian ang hindi matitinag na lakas ng isang tunay na martial artist, handang ipaglaban ang kanyang kasama at ang kanyang buhay laban sa mga banta na patuloy na lumalapit. Samantala, sa Demonic Judgment Pavilion, nandoon ang Demon Lord sa tuktok ng bangin, malalim ang kanyang mga iniisip. Pumikit siya at nagmuni-muni, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Bakit umalis ang Jackal mula sa Solitary Bamboo Grove, ang kanyang sariling spiritual na teritoryo? Nakita niyang lumabas ito, at hindi niya maunawaan ang dahilan sa likod ng desisyong ito. Habang nagmumuni, naramdaman niya ang mga pangyayari sa loob ng Solitary Bamboo Grove. Sa kanyang isipan, nakita niya ang ikatlong batang Panginoon, si Sorayang, na siyang dahilan ng lahat ng ito. Nang makaligtas siya mula sa chi blockage, hindi maikakaila na nagbago siya, bulong niya sa kanyang sarili. Parang ibang tao na ang batang ito, ngunit hindi niya alam na tama ang kanyang hinuha, nawala na ang dati niyang disipulo na si Sorayang at napalitan ng kaluluwa ni Chun Hadrian mula sa kabilang sekta ang katawan ng batang Panginoon. Nakita rin niya ang essence nito ay sumisigaw ng kamatayan, isang bagay na naramdaman ng Demon Lord nang makita niya ito sa Demonic Judgment Pavilion nang ipinatawag niya ito. Samantala, abala si Hadrian sa pakikipaglaban sa mga halimaw na umaatake sa kanya. Isa-isa niyang tinalo ang mga ito, pinapakita ang kanyang galing at kapangyarihan sa bawat labanan. Sa kanyang isipan, siya ay nagiging mas matatag at tiwala sa sarili, habang ang kanyang mga galaw ay nagiging mas mapanlikha at maingat. Muling pumikit ang Demon Lord, inisip kong nakapunta na ba si Hadrian sa Underworld. May halong kasiyahan ang kanyang damdamin dahil pinatawag niya ito sa Demonic Judgment Pavilion at nakita niya itong muli matapos makasurvive sa chi blockage. Ibinuhos niya ang alak sa kanyang mangkok, sabay sipit sa kanyang mga daliri. Habang umiinom, naglalaro ang mga katanungang nais niyang ibato sa Jackal, ano ang nakita mo sa ikatlong batang Panginoon? Bakit siya ang napili mo? Isang malamig na hangin ang pumasok sa pavilion, tila may sagot na naghihintay sa kanyang mga tanong. Ang Demon Lord ay tahimik na nagmamasid gamit ang kanyang pakiramdam sa Solitary Bamboo Grove. Ang mga pahayag at pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang batang Panginoon, kundi pati na rin sa kanyang sariling plano para sa hinaharap.
Habang unti-unting nauubos ang alak sa kanyang baso, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagnanasa na makita ang mga susunod na pangyayari lalo na para subaybayan ang paglago ng ikatlong disipulo niya. Ang huli na natitirang halimaw na kanyang kinaharap ay ang Mengji, ang higanteng leopard na nagngangalit. Ikaw ba ang leader dito sa Solitary Bamboo Grove? Tanong ni Hajen, ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, bigla itong umatakbo sa kanya. Bakit mo ako inaatake, nangungumusta lang ako. Sigaw niya habang nag-iwas sa mabilis na pag-atake ng halimaw. Napakabilis ng galaw nito, na tila isang hangin sa kabila ng napakalaki nitong pangangatawan. Habang nakikipaglaban, nag-uumapo ang pagkainis ni Hajen. Ayoko talaga nitong nakakainis na gubat na to. Bulong niya sa sarili. Umatras siya ng kaunti, ngunit sinundan siya ng Mengji, tila determinado na tapusin ang laban. Sa isang sandali, nag-concentrate siya at ginamit ang Grasshopper Ascension, isang footwork technique upang makatalon ng mataas at mabilis. Sa isang mabilis at malakas na atake, napatumba niya ang halimaw, at namangha siya na kayang pagsamahin sa demonic art sa kahit na simpleng footwork technique upang makabuo ng isang makapangyarihang atake. Ngunit sa pagkatumba ng Mengji, nag-isip si Hajen, kung matatalo ng ganon-ganon na lang ang Mengji, nakakadismaya naman ito. Sa kanyang determinasyon, hinamon niya ang halimaw, bumangon ka. Ipakita mo sa akin ang tunay mong lakas. Isa ka sa pinakamalalakas dito sa Solitary Bamboo Grove, di ba? Agad na bumangon ang Mengji, mas gigil at mas galit kaysa kanina. Ang mga mata nito ay puno ng puot, at ang galaw nito ay mas mabilis na tila isang kidlat na sumasagitsit sa dilim. Mabilis itong tumalon at sa isang hampas, tinamaan si Hajen at siya'y tumilapon sa malayo, nasira ang mga kawayan na tinamaan niya habang siya'y lumilipad palayo. Sa kanyang pagkakadapa, naisip ni Hajen na kailangan niyang bumangon at ipakita ang kanyang lakas. Kayong malalaking pusa kayo, gusto niyo bang mamatay? Ang sigaw niya, puno ng galit at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagliyab habang bumangon siya, handang muling harapin ang halimaw. Alam niyang hindi siya maaaring matalo, hindi sa gubat na ito, hindi sa laban na ito. Ang kanyang pagsisikap at determinasyon ay umusbong mula sa kanyang puso, at sa bawat pag-atake, ang kanyang espiritu ay lalong tumitibay. Sa pagkakataong ito, hindi ako mabibigo. Bulalas niya sa sarili. Ngayon, nakatuon ang kanyang isip sa pakikipaglaban, handang gumamit ng lahat ng kanyang natutunan upang ipakita sa Mengji na hindi siya basta-bastang makakatalo. Ang laban na ito ay higit pa sa pagiging makapangyarihan, ito ay isang pagsubok ng kanyang katatagan at determinasyon na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa gitna ng panganib. At ayun na nga dito na muna nagtatapos ang kabanata na ito mga idol, sabay-sabay natin subaybayan ang susunod na kabanata. Pero bago tayo tuluyang magtapos ay shoutout muna tayo mga kaginggo. Maraming salamat sa inyo, sa araw-araw na pag-aabang at panunood dito sa ating channel. Please like the video, share and subscribe my channel, thank you, and peace out.